Ano po ba, ano na po bang ma-update at ano na po ang ginagawa po ng federal government para po dito sa nangyari po na ito po ba ay hindi po na nabigyan po ng babala ang mga residente kung bakit ganito na naman po, kadami po yung mga nawawala at namatay, Ma'am Des? So, nag-declare na ng federal emergency ang governor, si Governor Abbott ng Texas, and Donald Trump already said that he's going to approve the federal emergency assistance. And sa ngayon po, Ma'am, ano po yung mga mas dumami pa po ba yung mga na-recover po nila at nalitala po mga casualty at may mga na-rescue na rin po? Actually, yeah, by the hour, dumadami daw yung kanilang nakikitang, na-recover na body and at the same time na-rescue. So as of this morning, nasa 50 plus yung nakitang body, halo adult and children. And then towards the afternoon na, nasa 70 plus na daw. So it's really not a good thing, Pero what can you do? It's a natural disaster. No one have predicted that overnight. Sa gabi daw Gabi talagang nagkaroon ng flash flood. Yes. Pero Ma'am Des, dito po ba ay, di ba may mga alert system na ginagawa kapag may mga malakas na papag-ulan? So, hindi naman, sa atin po nababasa, hindi naman po pangkaraniwan na may mga baha dyan, talagang nagbabaha, pero ganito po yung kadami, yung buhos po ng ulan. Wala po bang mga babala para magkaroon po ng preemptive measures, mag-evacuate, magsilikas muna, pansamantala dahil po dito sa mga buhos ng ulan po na ito nga po nangyari pong flash flood na? Yeah, so malaki kasi malawak yung naapektuhan ng bagyo. So it's along yung Guadalupe River, but sa Guadalupe River parang tatlong bayan ang dinaanan niya. So mainly yung Kerrville, Kerr County, Ingham County, tsaka Hunt County. So bawat isa may mga balita na bawat area meron daw silang siren na merong alert na na-activate na merong flash flood. However, since na nangyari nga sa gabi, talagang nagulat daw sila. Merong isang area sa Hunt, in 45 minutes, tumaas yung flash flood ng almost 30 feet. So by the time na gusto na nilang umalis, hindi na nila mabuksan yung pinto, they have to break the windows to get out of the house. So biglaan talaga yung mabilis yung yung pagtaas ng tubig. Dun sa river, from the river. Ma'am, ano yan? May di bagyong tawag dyan, di typhoon kundi hurricane? Correct. Hurricane? Actually, ang tawag nila, it's Tropical Storm Barry. So umulan, within 3 hours, umulan at nagbuhos ng ulan about 10 inches of rain. Hindi ko nga alam, 10 inches of rain, umulan, and then nag-overflow, it caused the river to just overflow. Ma'am Des, meron po ba tayong informasyon na may mga kababayan po tayo doon na sabot, wag naman sana, na apektado, mga Filipino community or mga kababayan po natin, ma'am? Actually, inaabangan ko nga since this morning kung merong balita na kababayan natin. Wala naman akong naririnig sa balita. Mostly talaga ang nangyari, yung campsite. Merong campsite dyan yung Christian campsite. Yes. Oh my God, I forgot. Basta merong campsite ng mga kabataan na from a Christian church. Yes po. Ma'am, From a Christian church. yes. Na sila talaga yung naapektuhan. Unfortunately, it happened nga kasi maraming ring taong nagpunta dyan dahil July 4 celebration, which is our Independence Day. So it's a holiday weekend. Okay. Ma'am, doon rin, papunta rin sana ako doon sa tanong na yun, yung nagkaroon po ng camp. Ano yun, ma'am? Pangkaraniwan po na ginagawa po na talagang campsite po doon at hindi na preempt po yung pag-ulan-ulan at natuloy pa rin po yung naging activities po nila? Hindi na-cancel na. So eventually, I was looking back sa sa history. Every year talaga yung mga estudyante nagkakaroon ng camping site diyan. Actually, there was a history ng 1987, yung huling-huling
nagkaroon ng pinakamalaking flash flood dyan. Actually, mas malaki tong flash flood ngayon. But, in 1987, nangyari na pala yan. 300 student from different Christian church na nagka-camping doon na may mga namatay din, may mga na-aksidente rin. So, bukod sa mga estudyante, may mga tao rin na nagka-camping. It's just so unfortunate that nangyari ng holiday weekend or Independence Day. That's one of our, biggest holiday. Yung nga po no, na naitapat pa po dito sa Independence Day po ng Amerika, celebration pa sana, pero ito nga isang tragedy ang nangyari po. Kaya nga, sorry ha, I'm having a difficulty sa line. I think it's my signal na hindi maganda yung signal ko. Clear po ba yung salita? Yes. I mean, at least clear yung salita. Yes. So actually sabi rin nung city, ng mga city, they really cannot account how many people are really na nandun na nagka-camp dahil maraming ang turista at that time na nangyari yan. It was the morning of July 4. Pero right now po ma'am, humupa na rin po yung baha po doon. Humupa na yung baha, pero sabi umuulan pa. So, they're still continuing to evacuate because what happened was, yung riverbanks na nadaanan ng flash flood, lumambot din yung lupa. So, ngayon, landslide naman ang problema. So, people are being asked to also evacuate just for safety, just for precaution. Oo. At Ma'am Des, no, diyan mismo sa may kapag dito naman po sa may upstream or dito sa may northern part po ng Amerika, sa Washington, parang ganyan po, yung parang blizzard naman po nangyayari. Then sa LA, nagkaroon po ng wildfire and then dyan po sa may southern, ito naman po nga flash flood. So talagang iba-iba po yung mga nagiging natural disaster po dyan ngayon sa Amerika, ma'am. Yes, so sa laki rin kasi ng Amerika, heat wave dito, may blizzard sa kabilang side ng Amerika. So dito sobrang init, heat wave. Umaabot kami ng 100 degrees sa California. Ngayon sa ibang lugar naman, meron namang blizzard. Tapos sa southern part, like what you said, Texas, ulan naman. So ganun talaga kalaki. And bawat lugar, meron talaga silang, yung famous sila like California is always earthquake and wildfires because of, the heat. Yes. And then Texas is always Texas, Mississippi, the southern part is the hurricane because of the Gulf of Mexico. Malapit sila doon na palagi rin may hurricane. Yes. All right. We'll just have, prayers na lang. We just have prayers na hopefully wag nang madagdagan yung casualty and, mga rescue na lang, hopefully. That is not just search ng body. Hopefully, no. So, hopefully, wag na madagdagan yung mga nasawi. Alright. And with that po, Ma'am Des, maraming salamat po sa mga pahayag po na yan, sa mga update po sa amin po dito sa Dagupan, sa Pangasinan, and then of course sa Northern Luzon na may mga kamag-anak po dyan mismo sa America, in particular po sa may Texas. Yun nga po dito sa nangyari. Alam mo na, ang Texas naman po yung napakalawak po na isa rin po state po ito. At Ma'am Des, any message po sa po mga kababayan? Mga kababayan natin dyan, mag-iingat po kayo palagi magdadasal, kagaya nga ng sinabi ni Bombo Frami. Maraming mga natural disasters na minsan pinagdadaanan ng mga bawat lugar sa atin, So let's just pray also for the Texas people that, na hindi na madagdagan pa yung mga nasawi. All right. Thank you, Bombo Frami. Pasensya na, mahina yata yung signal dito sa kung nasaan ako. Kaya medyo delay yung audio medyo delay. No worries po, Ma'am Desa. And dito naman po ay okay naman po ang signal po ninyo. And with that po, ma'am, ingat po kayong palagi. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you, Bombo Frami. Till next time. Thank you.